Magandang hapon sa inyo mga katropa. In this video, may share ako at reaction tungkol sa pagkamatay ni Miss Shane Luaton, isang influencer sa Facebook. And then, dami na siyang followers na hindi na mabilang, which means 1.1 million followers na pala, no? So, unang-una is hindi ako naniniwala na mamatay lang siya dahil sa aksidente sa motor. And then parang gusto ko talagang umiyak noon mga katropa dahil unang-una mga katropa is gusto ko talagang mangarap na magka-motor, and then ipagmamayabang ko sa mga kaklase ko dati dito ngayon sa college, dito sa Marian College Incorporated. Yung for example lang mga katropa, may akong kaklase na mag-boyfriend, especially makita ko yung ex-girlfriend ko dito. So inisip ko na gusto kong magpasikat, pinapasikatan ko ng banking na motor, yung tricks ni Coco Martin na pelikula niya ang Panday. So nagkamali pala ako noon mga katropa. I realized na what if kung nagkamotor ako ngayon, and then ganito lang pala yung sanhi ng pagka-aksidente ko. So ilang beses na ako nagkaroon ng aksidente. Una is na-aksidente din ako sa motor mga katropa kasama si Papa. So di ko akalain na first attempt ko to since 2019. Pangalawa, na-aksidente din ako dati. Naglalaro lang ako ng basketball, tapos ang lakas, ang taas kong tumalon, maabot ko yung ring, and then hindi ko ina-expect na babagsak pala sa akin yung basketball ring, and then na ano yung ulo ko dito. Hindi ka na akong nagka-internal bleeding, tapos hindi ko magalaw yung kamay ko at kanang kamay ko at yung kanang paa ko. Then right-handed naman ako mga katropa, so pinag-aralan ko mabuti kung paano gamitin ang kaliwang kamay ko. Every time na nagugas ako ng pinggan, nag-iigit ng tubig, then dynamic stretching workout ko lang yung dominant hand ko para balik sa normal yung galaw ko. So hindi natin alam mga katropa na baka ganito na ang sitwasyon ko. Baka iniisip ko ngayon mga katropa na sana ako mapunta sa langit ba o sa impyerno. Dahil minsan dinideny ko si God, dinideny natin si God after pagkagising natin sa umaga, before matulog, dinideny pa natin. Doon ko talaga iniisip na wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon. Ayun, yung pisan ko na alagaan ang sarili ko. Sana pag-aralan ko na magpatawad sa kapwa ko. So hindi natin alam na baka ganun na pala yung sitwasyon natin. Sana makapaghanda tayo kung kailan babalik ang Panginoon dito sa mundo. So ngayon, pinagdasal ko ngayon ang kaluluwa ni Idol Shane na mapatawad siya ng Panginoon at mapunta siya sa langit, and then sa makabilang buhay na siya at mananahimik na ang kanyang kaluluwa. So sana mga katropa, pagdasal natin, di lang akong magdadasal, kundi tayo magdadasal tayo. So as a Catholic youth person mga katropa, hindi ko makalimutan yung rosary dahil
Dahil una-una, yung rosary is si Papa Jesus, yun ang center sa buhay natin, yung rosaryo. And then si Mama Mary lang yung influencer natin sa pagdadasal. So pagkagising ko sa umaga, magdadasal ako minsan ng Angelus. Then meron akong app na prayer app na laging nag-alarm or kapag oras na magdasal. So ayun, ginagawa ko naman kapag nagre-ring yung phone na oras na magdasal. Dahil naka-schedule, dasal ako umaga, dasal ako ng tanghali, dasal ako ng gabi. And then before matulog, dasal ako ng rosaryo. Sana mga katropa na pagdasal natin ang kaluluwa. Hindi lang si Shane ang pagdasal natin, kundi yung sarili natin, yung pamilya natin, na before tayo pupunta sa bahay, uwi sa bahay, dasal tayo. Papunta pa lang ng school, then magdadrive tayo ng anumang sasakyan, dasal tayo. Dahil wala naman tayo magagawa kung wala ang Panginoon. Tanging ang Diyos lang ang gumagabay sa atin. So, yan lang mga katropa. Sana huwag natin kalimutan ng magdasal before matulog, magdasal pagkagising natin sa umaga, magdasal before pupunta ng school, at kapag idadasal ko muna yung bike ko, dahil bike lang ang ginamit ko papuntang school. Sana ilayo na gabayan tayo ng Panginoon para ilayo sa anumang aksidente. So yan lang mga katropa. This is Elton John D. Fernandez, aka Tonton Balugo. Alam nyo na kung sino ako. Rock and roar!